Kailangan ng diskarte, determinasyon, at talino. Maging sa paaralan man o sa trabaho. Madalas tayong mahirapan sa mga gawaing mahirap unawain kahit paulit-ulit na natin tong ginagawa. Sa mundong puno ng pagsubok, paano ka aahon kung susuko ka na sa pag-aaral mo? Lalo na ngayon, patuloy ang pagtaas ng gastusin sa edukasyon. Maraming estudyante ang wala ng sapat na pera. At maraming estudyante din ang gustong makapagtapos ng pag-aaral sa magandang paaralin ngunit kulang. At kapos na sa kakayahan at sa pera. Sa mundong ito, ultimo pag-uwi, galing paaralan ay nakakapagod na. Pero di ba dapat yun yung panahon na nakakasabik? Pero bakit ngayon ultimo pag-uwi nakakapagod na? Dahil nga ba to sa paulit ng paulit na gawain mo? Wala nang bagong ginagawa. Paulit ka na ng paulit na lang. Kakaroon ka pa kaya ng lakas ng loob na ituloy ang mga pangarap mo? Ang determinasyon, ang susi sa pagkamit ng pangarap. Ngayon, alaman natin ang kwento ng tagumpay ni Christine Moralios. Hi, I'm Christine K. Moralios, 18 years old from Zone 6, Caribbean, Camarines Sur. Dahil sa umuwi ka ng gabi, paano mo hinahati ang oras mo sa paggawa ng proyekto, taktang aralin, at mga gawaing bahay? Since 19-something na ako nakakalatin ng bahay, yung mga gawain na pang-bahay is gabi ko siya ginagawa. Tapos kapag yung mga gawain na pang-school is ginagawasan ko siya para kinabukasan, konti na lang yung gagawin ko. May epekto ba ang pag-uwi mo sa bahay ng gabi sa oras ng pag-aaral mo para sa pabarating na pagsusunod? Siyempre kasi since sobrang late na rin yung gabi, parang drain na yung utak mo kasi siyempre maghapon, tapos magbabiyahe ka pa, nakakapagod. Like, ang hirap mag-function, lalo na kapag pagod ka na. Naapektuhan ba ang pag-uwi mo? Naapektuhan ba ang pag-uwi mo sa gabi? Nakaka-apekto ba ang pag-uwi mo ng gabi sa tulog mo? Oo, kasi most of the time, like, ang tulog ko is 8. Dahil night ako nakakaabot ng bahay is... Since umuwi ka nga ng gabi, nakaka-apekto ba ito sa pagtulog mo? Yes, kasi most of the time, like, ang ano ko talaga ng tulog is 9. Pero nakakarating ako ng bahay is 9 na. Tapos may tendency na kapag sobrang pagod ako, nandun yung mas hindi ako nakakatulog kapag pagod. So, how do you prioritize your assignment and study session when your schedule is tight? Siguro inuuna ko yung mas madadali. Para yung, pero Paano minuuna ang iyong mga takdang aralin at mga oras ng pag-aaral kapag mahigpit ng schedule mo? siguro mostly ang ginagawa ko, mas inuuna ko yung mga Paano minuuna ang iyong mga takdang aralin at mga oras sa pag-aaral kapag ang higpit ng schedule mo? siguro by time na makasahan is kinokonti-konti ko na siya para hindi ako natatambakan. So, paano mo hinahati? For example, uunahin mo ba yung mga madali na mga mag-due date? Yes, mas inuuna ko yung mas madali compared sa mga mahihirap para. Pero kahit pa paano na lesson ko na yung gawain dun sa mga mahihirap na gawain. Nakakatulog ba yung stress mo since nagkukumit ka? Siyempre, kasi like paglabas mo ng bahay, kailangan mo ba minsan maghintay ng matagal ng tricycle. Kasi umalis ako ng bahay is tanghali. Mostly kapag tanghali, madalang yung tricycle. Minsan kapag maulan, wala pang tricycle. Tapos after ng tricycle is mag-gym ka. Though mabilis lang naman yung biyahe ng gym, pero minsan stress maghintay, gano'n kapag malinit. Tapos
Tapos, kapag sa bus naman tuwing gabi is nakakapagod kasi minsan siksikan, kailangan mo nang tumayo kapag marami ay kapag wala nang makanting upuan. Tapos, kapag gabi naman na uwi na lang, kapag gabi na, like uwi ka lang, magka-tricycle ka na. Minsan, ang pinaka-worst is wala nang tricycle. Kailangan mo na mag-door to door, which is mas doble na yung pamasahe mo, like from 12 pesos to 40 pesos. As a student, how do you cope with the stress and academic pressure? Siguro, one of my coping mechanism is yung pagbabasa and listening to music. Sa pagbabasa is parang kasi kapag nagbabasa ka, like yung pagod yung minsan, parang hindi nawawala yung pagod, pero yung kahit pa paano, nababawasan siya. Like, siguro sa listening to music naman, kahit pa paano, like sa biyahe, nakakalimutan siya. Ano yung mga strategy ginagamit mo since umuwi ka ng gabi to make you safe? First is as much as possible kapag uwian na is diretso uwi talaga. Tapos, kailangan iwas sa dilim. Tapos, dapat alert mo ka sa paligid. Since nabanggit mo yung journey mo pag nag-travel ka, ano naman yung pinakatakot mo mangyari or nangyari ba? Siguro, one of my worst experience is yung umuwi ako ng gabi na I'm with my friend. Tapos, may isang lalaki na parang iba yung tingin sa amin. Tapos, it happened multiple times. Like, may umaga, may gabi kasi parang malapit lang siya sa may bahay namin. Nakakasabay namin siya na uuwi, papasok. Nandun yung takot na baka sinusundan ka or baka anong gawin sa'yo. Since nag-commute ka nga sa day-to-day life mo, so tuwing nag-commute ka ba, nakakapag-aral ka or kaya nakakapag-isip ka muna ka? Nakakapag-isip ko, like yung mga mangyayari sa buhay mo or yung mga nangyayari na sa buhay mo, like nandun yung time to reflect. And kung nakakapag-aral ba ako is may mga time na oo, lalo na kapag hindi naman gaano mga pasahero, like lalo na kapag kinabukasan may mga quiz or exam na natin, dala-dala ko na yung reviewer. Tapos minsan may mga time na hindi naman kasi sa sobrang siksikan is hindi mo naman malalabas minsan yung phone mo kasi nakakatakot yung paligid mo. Christine, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan bilang isang estudyante. Malinaw mong inilarawan ang mga pang-araw-araw na pagsubok na iyong inaharap na nagpapakita na gaano man ito kahirap, pag-aaral pa rin ang pag-asa. Pinapahalagahan namin ang iyong pananaw, naunawaan namin ang mga hamon na iyong nilampasan, ngunit tandaan nyo, kayo ang may kapangyarihan na hubugin ang iyong kinabukasan. Tulad ng lapis at ballpen na ginagamit nyo sa pag-aaral, patuloy kayong magsulat at magsikap upang makamit ang iyong mga mithiin sa buhay. Muli, ako si Rian Shane Mayuga at nagpapasalamat ako sa pagkakataong maibahagi ko ang iyong nakakapagbigay aral at nakakapagbigay inspirasyong kwento. Ito lang ang masasabi ko. Kailangan ng diskarte, talino, at determinasyon tungo sa tunay na tagumpay. Muli, maraming salamat.